malasakit ng mga Pilipino. Baliktad na. Tayo na ngayon ang pumupunta sa ibang bansa. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ayan, Huwebes po ng hapon, kayo pong muli ay nakikinig at nakasubaybay pa rin dito sa programang aming binuo at aming iniaalay sa ating mga bagong bayani. Ayan may patikim ako kung ano ang topic natin sa hapon na ito. Ako pong muli si Assistant Secretary Kiko de Guzman mula po sa Department of Migrant Workers at ito po ang tahanan ng OFW Live. Na live po tayo April 10 po ngayon. Ayan, April 10. At tuloy-tuloy lamang po ang ating pagseserbisyo at pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, mga OFW dito po sa sa ibang bansa at dito na rin po sa Pilipinas, yung mga nagbalik na at syempre sa kanilang mga pamilya. So sa hapon pong ito, ang co-host ko po, ang kasama po natin sa hapon na ito ay Director for Land-Based OFW Concern. Syempre, wala pong iba, Director Charles Tabu. Salamat, Ase Kiko, at magandang hapon po sa ating mga kababayang nakikinig at tunood, mga OFW at kanilang pamilya. At sa ating mga kababayan naman dyan sa Amerika, sa gitnang silangan at sa Europa, good morning po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay napakagandang ating topic. Ito ay tungkol sa bagong bayani, oo. Parang energetic ka. Parang sabihin ko sana dahil holiday kahapon, pero parang nasa office ka rin kahapon kahit holiday. Oo, alam mo naman tayo, kasi kapag yung may mga hindi natin nararamdaman kung anong araw, anong oras, kung yes, may pasok o wala. And speaking po of may pasok o wala,
Kung kayo po ay baka namimiss po ninyo yung programa natin ngayon, hindi nyo mapakinggan ng buo, o kaya naman po ay yung mga nakaraang linggo po na mga programa natin, maaari nyo po itong balikan sa Facebook page po ng Department of Migrant Workers. At sa hapon pong ito, live na live din tayo dyan sa Facebook page ng DMW at syempre po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mapapanood din po ito maya-maya lamang sa RP World Service at sa ating, para po lalong-lalo na sa ating mga kababayan sa abroad. So, 13th episode natin to, Director Charles. So, hindi natin nararamdaman. Kumbaga sa nakakaano na tayo, nakakarami-rami na tayo. Marami-rami na rin po tayong napag-usapan. Malayo-layo na rin ang ating napuntahan, di ba? Oo. At marami na rin tayong mga topic na ating na-share sa ating mga OFWs. Di lamang syempre yung mga serbisyo ng DMW, di lamang po yung aming mga programa. Importante din po at syempre malapit na malapit po sa puso namin yung mga kababayan nating OFW at kanilang mga pamilya na natulungan sa pamamagitan po ng programang ito. At hindi lang po sa programang ito, kung kayo po ay may nais na iparating, mga hinaing, suggestion at mga komento po o ihingi ng tulong o idulog po sa aming departamento, mag-comment lamang po kayo o mag-message po sa aming Facebook page nang sa ganun po ay kayo ay agaran naming mabigyan ng serbisyo at mabigyan ng tulong. Ayan. Yes, pero bago po natin pag-usapan ang napakahalagang topic natin ngayon na ASEC, ay narito muna ang mga ilan sa mga balita mula sa tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon. Narito mga balita mula sa DMW nitong nakalipas na linggo. Illegal travel agency papuntang Bulgaria ipinasara ng DMW. Isinara ng Department of Migrant Workers ang Yatra Travel and Tours sa San Fernando City, Pampanga nitong April 3 dahil sa pagre-recruit ng walang lisensya ng mga Pilipino manggagawang papuntang Bulgaria. Ito na ang ikasyam na establishmento na pinasara ngayong 2025 alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan ang mga OFW laban sa mga illegal recruiter. Sa investigasyon, naniningil ng 400 hanggang 500 piso ang Yatra kapalit ng peking alok na trabaho bilang factory workers na may sahod hanggang 100,000 piso kada buwan. Nanawagan naman si Undersecretary Bernard Olalia sa mga nabiktima ng Yatra Travel and Tours na lumapit sa Migrant Workers Protection Bureau para sa mga pagsasampa ng reklamo. Balita mula sa tahanan. 17 OFWs na inaresto sa Qatar, absuelto na. Kinumpirma ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na wala nang kakaharaping kaso ang 17 overseas Filipino workers na inaresto sa Qatar noong March 27. Ibinasura ng Qatar ang reklamong illegal assembly laban sa mga OFWs dahil sa maayos at patuloy na diplomatic engagement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., partikular sa naging pulong niya kay Qatari Ambassador to the Philippines, His Excellency Ahmed Saad Nasser Abdullah Al-Humidi. Ayon kay Secretary Kakdak, walang isasampang kaso, walang multa at higit sa lahat, maaari nang bumalik sa kanilang trabaho ang mga OFWs sa Qatar. Muli namang pinalalahanan ng DMW ang mga Pilipino sa ibayong dagat na sumunod sa mga batas at regulasyon ng host country. Balita mula sa tahanan. Karapatan at kapakanan ng OFW sa Germany pinalalakas. Mas pinatibay ng Pilipinas at Germany ang labor cooperation sa ginanap na pulong ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak kay Prof. Edgar Frank ng Parliamentary State Secretary ng German Federal Ministry of Health sa kanilang courtesy call noong April 2. Naimungkahi sa pulong ang pagsama sa Global Skills Program o GSP bilang karugtong ng Triple Win Program na layo magbigay ng mas magagandang oportunidad para sa mga Filipino healthcare professionals. Sa kasalukuyan, may 4 na bilateral agreements ang Pilipinas at Germany na tumitiyak sa makatao, patas at ligtas na proseso ng recruitment at employment ng mga Filipino skilled and healthcare workers. Balita mula sa tahanan. OFW Global Center sa Hong Kong bubuksan na. Inilunsad ng DMW at ng Overseas Workers Welfare Administration ang kauna-unahang OFW Global Center sa Hong Kong nitong April 6 na magiging tahanan sa abroad ng mga migranteng Pilipino sa naturang teritoryo.
Matatagpuan ito sa ika-18 palapag ng Admiralty Building na para sa kanilang mga training, learning sessions at lugar pahingahan para sa mga OFWs at kanilang pamilya. Mayroon din itong Migrants Brew Cafe sa pasilidad. Pinangunahan ni na DMW Undersecretaries Felicitas Cubay, Dominic Rubia Tutay, OWA Administrator Arnel Ignacio at Acting Head of Post ng Philippine Consulate General Maria Sheila Monedero Ernesto ang soft launch ng Global Center kasama ang Filipino community doon. Balita mula sa tahanan. At ito ang mga balita para sa linggong ito. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Dan Garcia. At ako naman si Angel Neliasca mula sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan. Paalala po muli sa ating mga kababayan na nakita nyo naman po yung ating mga ipinapasara na mga illegal recruiter, mga opisina po. Paalala, reminder po namin palagi ng Department of Migrant Workers sa mga DMW licensed recruitment agencies lamang po kasi tayo lumapit, sa kanila lamang po tayo mag-apply. Makikita naman po yan sa aming website kung ano po ang status nung ina-applyan ninyo. Pag wala po dyan sa listahan na yan na nandun sa website namin, yung nag-aalok sa inyo ng trabaho, matik po illegal recruiter yon. Ganun lang po kadali. Para kasi mamaya, ang tatamis ng mga salita, Director Charles, sinasabi nila na mabilis daw mapaalis. Mura lang daw, wala daw mga dokumento, konting dokumento lang daw yung hihingin, makakarating na dun sa bansa na pinapangarap at makakapagtrabaho dun. So, Kaya dapat talaga tayo mga kababayan natin na nagnanais pumuntang abroad ay maging mapagbatsyag, huwag maniwala sa fake news. yes. Ang dami nating mga dyan, tumawag lang sa DMW ay kayo po ay mabibigyan ng guidance para tayo ay hindi Correct, po maloko. So, yun, nakita naman po natin. So, aktibo po kaming nagpapasara ng mga illegal recruiter, yung mga opisina. Madalas dyan yung mga travel agency, language training center, yung mga ganyan. Wala pong alok na trabaho yon, wala pong maibibigay sa inyong trabaho yon. Sa mga lisensyadong ahensya lamang po na nasa website naman po ito at ang listahan nito ng Department of Migrant Workers. At syempre, congratulations din syempre sa ating mga kasamahan sa OWA at sa Migrant Workers Office sa Hong Kong, di ba? Para po sa inyo yan, mga kababayan natin dyan sa Hong Kong, dahil alam nyo naman, ang inyo pong convenience, ang inyo po naman syempreng kaginhawaan ay iniisip din naman po namin. Kaya po aming binuksan at pinasinayaan ang lounge and recreation center na yan sa Hong Kong. Ayan. At ang iba pa po ng mga balita at syempre ang ating pong talakayan sa atin naman pong guest. Maya-maya lamang po at magbe-break po muna tayo para sa ilang paalala. Ito po ang tahanan ng OFW. Career sa pagpapaganda, meron na yan sa TESDA. Sa pamamagitan ng kanilang partnership sa mga technical vocational institution, may libreng training para sa mga esthetician. At pagkatapos ng training na ito, may certification ka na magagamit mo sa Pilipinas man o sa abroad. Ayon kay TESDA NCR Regional Director Joven Ferrer, yan daw ang isa sa mga mandato ng Pangulo, maayos na trabaho para sa mga Pilipino. Dahil yun ang gusto ng mahal na Pangulo. Dapat livable employment. Hindi lang basta nagka-employ tapos. And one thing more is, nung binigyan kami siyempre ng budget, in-increase na ang budget, na-increase yung reach out namin in terms of number of scholarship, number of our beneficiaries, lumaki. Ang pagresponde sa mga krimen at saklolo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inaaksyonan ora mismo, pinaikli ng pambansang pulisya sa 3 minuto ang pagresponde sa libu-libong tawag ng emergency. The police has responded to nearly all, or to quote the actual number, 99% of the calls for police assistance. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH
sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. We must bring medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Sa target na 1 milyong pabahay bawat taon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., malaking tulong ang public-private partnership upang gawing mabilis, mahusay at hindi gumastos ng malaki ang gobyerno. Ayon kay DHSUD Undersecretary Emmanuel Pineda, kung dati ay limitado ang pabahay ng gobyerno, sa tulong ng pribado, ngayon, nag-uumapaw na ito. Needed for private sector to embrace the program is they need to have a decent return of investment. We believe that the price ceiling set forth is very attractive. So now many private developers are interested and willing to participate. Sa bagong Pilipinas, makakamit ang mithiin ng mga Pilipino sa pagtutulungan ng pribado at ng gobyerno. Mahilig ka bang mag-dive? Good news! Sa ilalim ng pamahalaang Ferdinand Marcos Jr. ay magtatayo ng karagdagang hyperbaric chambers ang DOT TIEZA. Narito ang tinig ni TIEZA COO Mark Lapid. For the first quarter of next year, we will be installing na 5 hyperbaric chambers. One in Bohol, Boracay, Negros, Occidental, Camiguin, Cebu, Puerto Galera also. We are being awarded as the best dive destination in Asia. Ang action na ginawa po ng TIEZA is to purchase hyperbaric chamber. Isa lamang si Gao Bienviaje, isang licensed PADI diver sa mga makikinabang sa proyektong ito. For in case of emergencies, so if we have a hyperbaric facility, so it could save lives, enhances safety standards for the diving community, and it also builds trust with divers. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Kaagapay mo, saan ka man sa mundo. Ayan, saktong-sakto Director Charles, kahapon ay araw ng kagitingan, 'di ba? We're celebrating yung kumbaga yung valor, yung heroism. Syempre ng ating mga bayani. And of course, syempre speaking of kabayanihan, valor, heroism, binabasa ko tong briefer nung yung briefer nung ating programa, yung ating ipapakilalang program at activity sa hapong ito. Meron silang category dito na award for heroic act, 'di ba? Parang ang OFW tinatawag na nating bagong bayani, pero higit pa doon sa bansag sa lahat ng OFWs natin bilang mga bagong bayani ay meron talagang pagkilala specifically for heroic action. Yeah. 'Di ba? So sino ba ang ating guest sa hapon na ito, Director Charles, at ano ba ang ating usapin? Ayan. Ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay makakapanayam muna natin ngayon live sa studio si Chief Beth bago natin ipakilala ang ating bagong bayani. O kaya gusto mo, Asik, kausapin na natin ng mukhang mainit-init ito na pag-usapan yung bagong bayani ngayong araw. Kaya anyway, si Ma'am Beth po or si Chief, ayan, Chief Beth. Si Ma'am Beth po ng Miss Beth Mirabueno po ay Chief ng Migrant Workers Capacity Development Division ng Department of Migrant Workers. Pero higit po dyan, siya rin po ay tumatayo bilang Head Secretariat ng Bagong Bayani Awards. So ayan, so siguro pabatiin muna natin si Ma'am Beth at bigyan muna natin siya ng pagkakataon na makabati sa ating mga tagapakinig sa hapon na ito. Good afternoon, Ma'am Beth. Good afternoon po. Good afternoon po sa ating mga kababayan, sa ating OFW at sa kanilang mga pamilya, maging ating kapwa empleyado at opisyal ng Department of Migrant Workers. Asik, napakaganda yung usapin natin ngayon, kaya siguro wag na natin patagalin ito. Ma'am Beth, bago tayo dumako doon sa ating main topic, maaari mo ba kaming bigyan ng konting overview ng Migrant Workers Capacity Development Division? Ang
aking kong opisina, ito po ay nagde-develop po ng skills, competencies, and capacity to aid the employability and competitiveness in the global market ng ating mga overseas Filipino workers. Bahagi po ng aming programa ay Global OFW Mapping and Profiling Program. Ito po yung parte na hinahanap natin kung saan po na pupunta ang ating mga deployed OFWs, kung ano ang kanilang occupation titles, at kung saan lugar sila sa country of destination. Tapos, classification na encoding ng OFW occupations, monitoring ng outflow ng workers classified as mission critical skills. Yung mission critical skills po ay halimbawa po yung ating nasa industriya ng aviation, yung ating mga piloto at saka aircraft mechanic. Mayroon po kasing kakulangan sa supply, kaya po minomonitor po natin ang kanilang paglabas ng bansa. Secretariat din po kami ng Bagong Bayani Awards at kasama rin po kami sa mga interagency consultation basta't po nakakaangkop po sa labor supply ng ating overseas Filipino workers. Ayan, syempre binanggit ni Ma'am Beth yung Bagong Bayani Awards, di ba? Yes. So, Ma'am Beth, ano ba ang history nitong Bagong Bayani Awards? Kasi kung meron tayo Dear Charles sa office, di ba? Doon sa harapan, doon sa pagpasok ng gate ng Department of Migrant Workers, meron doon parang wall, 'di ba? May wall doon na nare-recognize nakalagay yung mga pangalan. Ano ba ang Bagong Bayani Awards, Ma'am Beth? Ang history po ng Bagong Bayani, ito po ay nakaseptualize ni Mr. Ramon Alfonso A. Fuentes ng Fuentes Media Operation, based po sa copyright niya noong March 5, 1977. Ang BBA po ay proyekto po iyan ng Philippine Overseas Employment Administration through the Administrator Patricia Santo Tomas. At pagkatapos noong 1983 at pagkatapos po ng 1989, after the EDSA Revolution, binigay na po ng POEA sa mga associations, money and license placement agency at even the iba pang industry para po makabuo po ng non-government organization na natatawag na Bagong Bayani Foundation Incorporated, na siya naman pong nagbibigay pugay sa ating mga OFWs. Kasama po sa Board of Trustees po ng Bagong Bayani Foundation Incorporated ang Department of Migrant Workers at ang OWA. Nibigay pugay po nilang ating OFWs pamamagitan ng pagbibigay ng Bagong Bayani Awards. Ang Bagong Bayani Awards ay isang pandaigdigang paghahanap sa pinakamagaling at kahangahangang OFWs. Layunin nito, kilalanin ang mga karapat-dapat na nominado upang magsilbing halimbawa sa iba at maging dahilan ng pagmamalaki ng ating bansa. Mula nang ito ilunsad noong 1984, umabot na po ng 1,730 na parangal ang nigawad natin sa ating land-based and sea-based OFWs. Kabilang na rito ang 46 na parangal na ipinagkaloob noong 2023. Ayan. 'Di ba? Parang nabanggit ni Ma'am Beth, 1984. 1984. Tapos ASEC yung Bagong Bayani, sabi mo nga kanina kung meron pa sanang mas mataas pa sa tawag sa kanila, yes. Sila ba yung iba tinatawag natin silang the true ambassadors, the true diplomats, kasi sila po yung parang mukha ng ating bansa pag sila ay nakikisalamuha sa ibang bansa. Oo, parang yung mga categories kasi nito, Director Charles, ibang category ito. Pero what's striking yung inano ko nga kanina, isa sa mga pinaka tumatatak dito yung Bagong Bayani Award for Heroic Action or for Heroic Act. Ma'am Beth, sino na ba ang nanalo nito in itong particular na category ng Heroic Act? Yung Heroic Act po, bago po siyang awarding sa ngayong taong ito, kasama po niya ang Bagong Award for Successful Reintegration. Siya po yung ating inilulunsad, ang dalawang dagdag na awardee para sa Bagong Bayani Awards. And this one is kasi 'di ba sabi natin Bagong Bayani and it's an award. So may katangi-tangi silang mga qualifications. But this particular one would pertain to OFWs na
ano ma'am yung kanilang kumbaga ano yung kanilang characteristic or ano yung kanilang contribution in particular, yung Bagong Bayani Award for Heroic Act or Heroic Action? Para po sa Bagong Bayani Award for Heroic Act, has embodied the true spirit of heroism, which demonstrate exceptional bravery, courage, or selflessness, often involving risk and sacrifice, often involving above and beyond the call of duty. Nag-perform siya ng act of heroism to prevent, mitigate damage to natural or man-made resources, or has raised the image of Filipinos and national consciousness in the host countries or around the world with their heroic deed or acts. So, extreme po yung kanyang binigay na serbisyo sa kanyang kapwa kasama sa trabaho o even sa pagkakataon ng kapwa-tao. Nagbibigay siya ng nagsagip siya sa normal na sinasabi natin, parang si Superman ba kung iisipin natin, di ba? Mataas po ang kanyang binigay na kakayanan, sinakripisyo niya ang sarili niya para lang mailigtas ang tao o sino man. What comes to mind, Director Charles, diba? Parang 5 years, tama, 5 years around this time, pandemic, diba, Ma'am Beth? Yung ating mga frontliners, diba? Frontliners na, yung iba nandito ng mga frontliners, mga healthcare workers natin, marami rin sa kanila, syempre, yung world-recognized, world-renowned na mga ating mga doktor at mga nurse na nasa ibang bansa. And they've been recognized nung mga country of destination din na yon bilang mga modern day heroes din, especially during the time of pandemic, kasi talagang sinugal din nila ang kanilang mga sarili over and beyond pa nung mga duty hours nila just to make sure na maliligtas yung mga pasyente and that their patients would be safe and be cured from the then pandemic. Ayan, so ito siguro yung mga ano yan, Ma'am Beth, oo. Saka yung ano rin, Asek, kung naalala mo, may mga OFWs tayo doon sa nung may kaguluhan sa Israel dati, no. Yung mga caregivers natin, kahit na pinapauwi na sila ng kanilang alaga na sige na i-save mo ng sarili mo, sabi nila hindi kita iiwanan, aalagaan kita. Yun yung mga sabi mga kanay, isa sa criteria ay acts above and beyond the call of duty. Parang beyond na yung Yes, kasi 'di ba sa kontrata kasi pag may nakasaad naman dun sa kontrata na kung kumbaga fortuitous event, acts of God, disaster, calamity, may mga ganyan. Ano na yun kumbaga that's reason enough para ikaw mismo ay umalis dun sa trabaho mo at iligtas syempre unang-una yung buhay mo at yung kabuhayan mo. Pero siguro tatak na rin ng mga OFW yan and Filipino workers in general that we don't bail out. Hindi tayo tumatalon o hindi tayo basta umaalis. We stay, 'di ba? We stay. Yan. So, ito yung isang isang category na meron tayo. Sa amin pong pagbabalik, i-discuss pa po natin yung ibang mga kategorya naman. Marami-rami pa to, Director Charles. May nabanggit si Ma'am Beth, medyo malapit-lapit sa akin to. Yung award for outstanding and successful reintegration o yung mga nakabalik na dito sa ating bansa. At syempre, mga specific na award po na patungkol doon sa culture and the arts, social services, at sa atin na rin pong mga seafarers. Sa pagbabalik lamang po yan ng tahanan ng OFW. Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman niya sa kanyang SONA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. Isang karangalan para sa ating bansa na mabigyan ng certificate ng World Health Organization para tumulong sa mga sakuna. Ang Department of Health binuo ang Philippine Emergency Medical Assistance Team sa ilalim ng Health Emergency Management Bureau. Tayo ang kaisa-isang bansa sa ASEAN na may 3 kinikilalang emergency team ng WHO. Ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, PEMAT Metro Manila, Jose B. Lingad Memorial General Hospital, PEMAT Luzon, at Eastern Visayas Medical Center, PEMAT Visayas.
Bilang bahagi ng Mutual Defense Treaty, mas pinagtibay pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapaigting ng seguridad at regional stability. It is rooted in a long history, built upon shared values and strengthened by mutual respect as equal and sovereign partners. Sa Mutual Defense Board, Security Engagement Board, pinalakas ang kooperasyon ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command. Marami na nakikinabang sa 11.6 kilometers na Samar Pacific Coastal Road Phase 1. Higit 5 oras ang natitipid ang mga motorista mula sa Katarman, kaya malaking ginhawa ang dulot nito sa mga biyahero. With the opening of this road and its bridges, the development of Northern Samar's rich agricultural lands and bountiful fishing grounds will follow suit. Sa ngayon, patuloy ang konstruksyon ng Phase 2 ng Samar Pacific Coastal Road Project na nagkakahalaga ng 6.34 billion pesos. Inaasahang matatapos ito sa 2029. Para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Mindanao, binigyang prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Road Network Development Project in conflict-affected areas. Ito ay 177.34 kilometers access road na magkokonekta sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao patungo sa mga katabing rehiyon. Pinondohan ng 12.86 billion na tatapusin sa taong 2028. Kung dati dugo ang dumadanat dito, ngayon kaunlaran ang dumadaloy. Sa Bagong Pilipinas, tinututukan ang pagpapaunlad ng mamamayan para sa pangmatagalang kapayapaan. Hindi lang dapat basta matibay, maganda rin ang loob at paligid ng bahay. Ganito ang Valley View Township na may malaparking disenyo sa Misamis Oriental, Mindanao. Higit 10,000 pamilya ang mabibiyayaan nito. Ipinatayo bilang bahagi ng Pambansang Pabahay Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinatayo bilang bahagi ng Pambansang Pabahay Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi magtatagal, ang 4PH project na ito ay magiging isang tunay na pamayanan at isang kumpletos rikados na komunidad. Sa Bagong Pilipinas, bahay na disente at malapit sa lahat ng pasilidad. Yan ang ating hinahangad. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Okay, nagbabalik po tayo dito lamang po sa tahanan ng OFW at syempre nandito pa rin po, kasama pa rin po natin ang heads ng Secretariat ng Bagong Bayani Award, si Ma'am Beth, at para pag-usapan po natin ang Bagong Bayani Award. So Ma'am Beth, baka pwede po ninyo kaming mabigyan ng karagdagan pang impormasyon dun sa mga award categories natin. Ang awards category po natin ay meron po tayong yung Bagong Bayani Awards for Outstanding Employee, Bagong Bayani Awards for Community and Social Service, Bagong Bayani Awards for Culture and Arts, tapos yung bago po ngayon, Bagong Bayani Awards for Heroic Act, at ang kasama niyang bago rin ay Bagong Bayani Award for Successful Reintegration, para naman po sa mataas po na pagkilala sa ating mga seafarer o sino mang namumuno na may kagalingan para sa ng industry ng seafarer, yun po ay binibigay po ang Captain Gregorio S. Oca Achievement Award. At ang pinakahuli naman po, kapag kayo nakatanggap po ng award na tumutugon sa 2 o 3 award na sinabi ko kanina, kayo po naman po ay makakakuha ng award ng Blas F. Ople Award para sa mga natatanging bagong bayani. Isa po ito sa pinakamataas na award na binibigay ng Bagong Bayani Foundation. Ayan. Nabanggit ni Ma'am Beth kanina, syempre, di ba, community service and social service, culture and the arts. Ano ba yung mga profile ng mga dating nanalo nito, Ma'am Beth? Yung yung outstanding employee po, ang profile po niya is matagal na sa kumpanya niya, may loyalty yan, tapos may naibigay siyang magandang serbisyo, outstanding yung kanyang performance, may binigay na certificate of appreciation ng kanyang employer. Siyempre, kasama po yun sa mga requirements, sinasubmit po ito dito sa ating Bagong Bayani Foundation. Samantala naman sa community service, kag ikaw ay leader o leader ng isang community katulad sa Saudi Arabia na tumutulong sa ating mga kababayang Pilipino
at nagpo-provide ng serbisyo, ayun naman po ay binibigyan din po ng karangalan. Maging dito po locally. Kung kayo po ay nagbibigay po dito sa community natin locally at ito'y na-appreciate ng ating local government at na-nominate kayo, yun po ay binibigay paral din po ng Bagong Bayani Foundation. Nabanggit Dear Charles dito, di ba? Yung for community and social service, binabanggit yung OFW leader eh. Napatingin ako ng biglaan dito sa ano ng aking partner at ito po ay kung hindi ka lang partner kung hindi ka lang ngayon kabahagi ng DMW pauulanan ko ng nomination ito. Si Director Charles po ay isa sa mga OFW leaders natin, talaga namang nagtaguyod ng welfare ng ating mga kababayan sa Jeddah sa Saudi Arabia ng ilang dekada ka nga. Naku, partner, 24 years. Yeah, 24 years po. Ayan ang siyempre marami, 'di ba? Marami tayong kasamahan sa DMW na ganun din. Tulad mo ay mga community leaders, 'di ba? Andiyan naman si Asek Benny. Si Benny, si Benny, si Director Jun Aguilar, ayan. Si Director Jun Aguilar at syempre yung iba pa nating mga kasamahan sa DMW. And speaking of kasamahan sa DMW, kasama po natin ngayong hapon dito sa studio, live, ayan. Amongst us pala sa DMW ay may isang Bagong Bayani awardee. Ayan. So, siya po ay awardee nung I think 2021. Ayan, 2021. Pakilala ko po muna, siya po si Mr. Lito Doblado, Labor and Employment Officer 3 po ng DMW Regional Office sa Calabarzon. So, Sir Lito, pakilala po muna tayo at bumati po muna tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat, Asek, Dear Charles, ma'am. Ako po si Lito Doblado at isa po akong Bagong Bayani awardee, kagaya po ng nabanggit ni Asek. Sorry, medyo kinakabahan ho ng konti. Kinakabahan si Sir. Sige po, Apo. Noong taong 2021, tayo po ay na-award bilang Bagong Bayani for Community and Social Service. At ngayon po, ako ay isa ng kawani ng DMW Region 4A, under po kay Regional Director April Casabuena. At ako po ay naninilbihan bilang Labor and Employment Officer 3 sa Welfare and Reintegration Services Division po. Ay, pwede nang dalhin sa central office to. sa Welfare and Reintegration. Sir Lito, anong kwentong OFW mo? Ayan. Ako po ay nanilbihan bilang OFW sa loob ng 20 taon. Wow. Una po ako ay guro at pinalad po tayo maging manager ng iba't ibang kumpanya. Ang huli po ay sa isang public transport company. Yun po ay sa buong Bahrain po, Middle East din po. At yun nga po, sa mga taong pinamalagi ko bilang OFW, tayo po ay naging actively involved sa mga community programs. Marami po tayong mga adikain, lalong-lalo na po sa larangan ng akademya, bilang miyembro po ng isang prestigyosong organisasyon, ang Order of the Knights of Rizal. Meron po tayong mga annual na inter-school academic and skills competition sa buong Middle East and North Africa po. Sa loob po ng 16 na taon, ako po ay aktibo bilang chairman ng committee sa essay writing contest at isa rin po ako sa Masters of Ceremonies and Battle of the Brains Contest Master po. At sa larangan po naman ng outreach program, mga medical outreach po natin, campaigns, kasama po ako, katulong po ang Embahada at ang Polo OWA sa Bahrain. At ang mga kataya po namin doon ay ang mga private hospitals po. At nung panahon po ng pandemya, tayo po ay tumulong sa napakaraming OFW. Alam naman po natin na napakaraming na layoff, yes, so no work, no pay, unfortunately, ganon. So, sa madalit salita, hindi po naging maganda ang kanilang karanasan. Marami po sa kanila ang wala ng kakayahan para may taguyod ang kanilang pang-araw-araw na sustenance, pagkain. So, pag-usapan po namin mag-asawa kung paano makatulong. At doon po, napansin po ng ating Polo OWA sa pangunguna po ni Labat Vicente Cabe,
Yun po, nakita po niya yung ating inisyatibo at pinalad naman po tayo na ma-endorse at ma-recommend po bilang Bagong Bayani. So, Ma'am Beth, yung kay Kalito, yung kay Sir Lito is Bagong Bayani Award for Community and Social Service. Tama ba, ma'am? Yes, sir. Apo. Maliban dun sa category na yun, ma'am, napag-usapan na natin kanina yung Heroic Act, Culture and the Arts, Community Service, yung kay Kalito nga. Yung outstanding employee na banggit nyo kanina ay ito yung nino-nominate mismo ng mga amo, ng mga employer. I've seen that nung 2023. Talagang yung employer mismo ang kasi kami yun nanundo sa airport, nasa reception team ako noon, Director Charles, yung welcome team sa airport. Talagang yung employer ang tuwan-tuwa na kasama yung kanyang staff. Pride din nila kasi yun, ASEC no? Correct, oo. Na kumbaga iba yung kaligayahan ng employer mismo. And you could see the relationship that was actually built between the OFW and the employer. And yung isang employer nga, ang sabi niya at that time is the company would not be where it is right now. And then ang binabanggit niya is we wouldn't have survived the pandemic had it not been for our Bagong Bayani awardee, yung awardee natin at that time. So talagang napakaganda nung ating na yon. And then, Ma'am Beth, we also have one for seafarers. Opo. Ano po yun? Yung sa seafarer po, yung para po yun sa Captain Gregorio S.O. Achievement Award. Ito po ay prestigyosong awarding para sa isang tao o isang grupo na nagbigay po ng magandang serbisyo po para sa ating mining industry. Ayan. So, yung naalala ko nung nakaraan, isang kapitan po ang parangalan po para dito sa ganitong achievement. And the Bagong Bayani Awards actually is because again, I remember in the past installments, medyo nagtatranscend pati ng edad. Last time we had an awardee was only I think 35 or mid-30s lang siya. Apo. And then awardee na siya ng ating prestigyosong award. Ano po siya? Nung time po siya ay outstanding employee. Bagong-bago lang po. Seaman din siya, seafarer. Mabilis yung promotion niya. Malaki rin kasi yung naitulong niya doon sa barko. Yung teknolohiya, yun po ang ginawa niyang center ng kanyang achievement, yun po ang ginamit po ng kanyang kumpanya. Kaya mas madali po siyang na-promote. Ayan, oo. Charles, baka you have questions? Gusto ko lang idagdag kasi napaka-humble nitong ating guest ngayon. Oo nga, Alam mo ba, ASEC, na may isang, dun sa pinagtatrabahuhan niya, yung IDP education, ay matataas na kasama dun ang British Council, ang IELTS, ang Cambridge University. At isa doon ay naging head siya, the only Filipino na naging manager, ang lahat kasama niya ay English speaking. Magaling naman tayong umingles, di ba? Isa yan sa mga bintana. Nakaka-inspire na talagang the only Filipino. Yung second language natin is English. Pero yung mga kasamahan niya, yung mga British, So, nakaka-inspire talaga. At ASEC, meron pa isa. Ko sa'yo. Alam mo ba, nung nasa head office pa itong si Kalito ang tawag ko kasi tawagan namin ng ganyan sa yung after office hour niya, nagtuturo siya doon sa mga mag-e-exam ng civil service. Abay, baka hindi lang sa susunod, baka hindi lang Bagong Bayani, baka nangongolekta ng award, ma-nominate natin doon sa Civil Service Awards. Well, anyway, may isa pa po tayong gap para po naman at babalik po tayo, isa lamang po maiksing paalala at magbabalik po tayo para po pag-usapan ano yung mga qualification kung meron po kayong kakilala na nais ninyong ma-nominate o nais ninyong maparangalan ng Bagong Bayani Award. Sa pagbabalik lamang po iyan ng tahanan ng OFW. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo.
Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, Director Charles, baka kasi bigla tayong abutan ng oras maya-maya lamang, hindi natin maipasok yung napaka-importanting tanong. Ma'am Beth, ano ba ang qualifications? Kung nabanggit na natin yung categories kanina, ano po ba, Ma'am Beth, ang mga qualification para po ma-nominate at ano yung mga requirements? Para po sa pre-qualifying criteria po, ang aspiring nominee po should be an active OFW, whether land-based or sea-based, must possess the following pre-qualification: no past or present criminal or derogatory record, must be morally upright and of good moral standing, has received recognition from past or present employer for exemplary behavior or outstanding service, must not have left the country irregularly or a tourist, the employment contract must have been processed by DMW or the POEA or even the MWO. Ayan. So, at ang mga information na yan, syempre, Ma'am Beth, ay available sa ating Facebook page sa DMW. Okay. Ma'am, kailan ang deadline? Ang deadline po ng submission po ng nomination is June 30, 2025. At pwede nyo rin po i-check sa aming Bagong Bayani Awards at yahoo.com at saka sa Bagong Bayani Incorporated gmail.com. Ang sasubmit nyo. Ang pinaka-importante pong document na copy, yung materials po, pwede nyo na pong isubmit sa DMW, sa Bagong Bayani Foundation Incorporated. Nasa 3rd floor po siya ng DMW building. Ayan. Okay. Dear Charles, syempre importante matanong din natin yung dati nating awardee. Kalito, baka may mensahe ka sa mga kapwa OFW dyan at pag-imbita rin siguro sa mga gustong mag-nominate. Ayan. Opo, Asek. Isang malaking karangalan po ang makilala bilang isang bagong bayani. At kaya po iniimbitahan ko po ang mga katulad kong OFW na mag-nominate po para sa 2025 Bagong Bayani Awards. At may award man po o wala, ituloy lang po natin ang pagiging world class sa kakayahan, kaalaman at pagiging professional sa ating trabaho. Tuloy lang po natin ang dedikasyon natin sa pagtulong sa iba, lalo na sa kapwa natin OFW, mga Pilipino sa ibang bansa, distress man po sila o hindi. Yan. Napakasarap naman pakinggan yung ganun. Pero Asek, marami yan eh. Maraming marami tayong mga unsung heroes talaga na hindi nakikilala. Pero sa totoo lang, ang kanilang ginagawa ngayon ay talagang sila ay maituturing na nating mga bayani sa ibang bansa. Diba? At pinapahalagahan po namin yan sa ating mga kababayan. Nire-recognize po namin. At hindi lang, syempre, ang DMW po, ang inyong tahanan, ay hindi lamang naman po kung kailan kayo may pangangailangan. Kahit na po yung simpleng kumustahan lang, nandyan po kami para sa inyo. At kasama nyo kami, di ba? Kasanggan nyo kami sa inyong journey bilang OFW dyan po sa ibang bansa at syempre dito rin po sa Pilipinas sa ating bansa. So kung may katanungan po sa Bagong Bayani Awards, sa Facebook page po ng Department of Migrant Workers at syempre sa Facebook page po ng Bagong Bayani Awards din ay available po ang mga information. Pa-plug din ako, partner. Baka makalimutan ko lang. Oo, baka makalimutan ko. Ongoing po ang pagtanggap ng mga application para po sa tinatawag nating likhang kababaihan o yung linangin ang kakayahan, linangin ang kakayahan para sa kabuhayan na award. Ito po yung business plan competition ng National Reintegration Center for OFWs. So, kung kayo po ay merong gustong simulang negosyo at kayo po ay isang dating OFW, lalong-lalo na po ang ating mga kababaihang OFW, magtungo lamang po kayo sa DMW Regional Offices or sa Facebook page po ng National Reintegration Center for OFWs. Ito po yung mga OFW na kababaihan, partner, na bumalik magmula po nung pandemic. Ayan po, yung mga nagtatanong, meron bang reintegration program o meron bang tulong pangkabuhayan sa mga nagbalik mula nung pandemic? In-extend po namin yung qualification. Lahat po ng OFW na bumalik mula 2020 hanggang nitong mga nakaraan lamang, basta po kayo ay documented female OFW,
qualified po kayo at maaari po kayong sumali dito. So for more details po, magtungo lamang po sa aming Facebook page. Ayan, sa National Reintegration Center for OFW. So hindi lamang po ito financial grant, may mentoring din po at may business development support. So syempre, ano pang hinihintay nila, di ba partner? Sumali na kaagad. Pag alam nyo na kayo ay kasama doon sa criteria na sinabi kanina, ay meron pong proyekto ng ating gobyerno. At para naman sa mahalagang anunsyo, komento ibang panghingi ng serbisyo, maaari ninyong pong makontak ang DMW sa mga official na website, email address para sa mga halagang impormasyon na dapat nilang malaman. Yes po. At kunin ko rin yung pagkakataon syempre na batiin ang kumbaga sa kinatawan po ng Department of Migrant Workers sa Bagong Bayani Awards Screening Committee and Organizing Committee. Walang iba po syempre ang aming mahal na Yusek, ang aming inang Undersecretary Felibay Boss. Ayan. So siya po ang nangunguna at nagkukumpas po sa pag-oorganisa at syempre sa paglalatag po ng napakaganda at napakaprestihiyosong recognition na ito para sa ating mga bagong bayani. Ayun po. At next week po, baka po yung ating pong mga fans ay tumutok at hindi tayo mapakinggan. Panahon po ng pagdinilay-nilay at panahon po ng reflection for next week. Siyempre, Holy Thursday po next week. Wala po kaming programa next week. Ayan. Kung may katanungan po kayo, gaya nga po na nabanggit ni Director Charles, sa aming Facebook account po, DMW, at sa amin din naman pong website at sa ating mga email address, available naman po kami. At muli po nyo kaming mapapakinggan sa April 24 po. Ayan. So 2 weeks from now, 2 Thursdays from now, Tito Charles. Yes. Baka ma-miss nila tayo. Baka ma-miss nila tayo. So yan po, baka po bigla kayong tumutok next week. Wala po muna kaming programa next week bilang pagbibigay daan naman po sa pag-obserba ng mahal na araw. Ayan. So ang bilis ng oras. Ang bilis ng oras. Ang sarap pa sana ng pag-usapan. Oo nga, ang sarap pa sana ng usapan, sarap pa sana ng diskusyon. Pero hanggang dyan lamang po muna ang aming programa sa hapon na ito at kami po ay muling nagpapasalamat sa aming mga regular na tagapakinig, lalong-lalo na po sa ating mga OFW sa ibang bansa at yung mga kababalik din lamang at sa kanilang mga pamilya. At palagian po kayong tumutok dito para po sa impormasyon at mga serbisyo pong hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Ako pong muli, Assistant Secretary Kiko de Guzman, at ito po ang inyong palagiang tinututukan na programa para po sa mga OFW, ang tahanan ng OFW. Sa ngalan naman ng DMW Land-Based OFW Concerns, Director Charles Tabo po ang inyong lingkod. Ayan. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na pagtatanghal. Maraming pong salamat!